ibintang mo na dyan kay Bongo at saka dyan kay PRD. Bintang mo na dyan na babaero sila parehas. Ibintang mo na na maraming chicks yung mga yan. Ibintang mo na na nang Google Pay mga yan kung ano-ano, pero never mo silang pagbibintangan na magnanakaw. Never mo silang pagbintangan na magnanakaw kasi paano natin masasabi na hindi magnanakaw mga to? Tinan mo Davao. Ito yan na. Oh, hindi ba? So, kahapon sinabi ko na to sa inyo na si Trillanes sasampa ng demanda, di ba? O kita nyo naman yung mga impormasyon namin, di ba? Tama naman, di ba? Kahapon, umaga pa lang, sinasabi ko na, sa airport pa lang ako ng Hong Kong, sinasabi ko na yan. O si Trillanes, bukas magsasampa ng demanda. O hindi ba, nakarating sa amin yung information, bago pa makarating sa inyo, ibinalita namin sa inyo. Tama naman, di ba? Oh, so ayan. Oh, so tama yung ating information na na-receive yesterday that Trillanes will file cases against Duterte and Senator Go. Ang nakakatawa dito, plunder case. Oo, plunder. Pero sabi ko nga sa inyo, napakaganda na rin ito kasi at least, sabi nga ni Senator Bongo, at least masisettle na natin yan once and for all. Noong panahon ng panunungkulan namin, binabato na sa amin yan, nasagot na namin yan. At least maganda, isinampan nila sa korte para talagang magkaalaman kami kung totoo. Oh, so eto, i-play na natin itong balitang ito. Ito si Sundalong Kanin na napakahilig mang-away, napakahilig magbitaw ng mga salitang wala namang katotohanan. Tapos siya pa tong may ganang magkaso ng libel, magkaso ng bullying. Kasi ito naman ngayon si Duterte naman ang kanyang pangalawang biniktima matapos niyang idemanda ang buong SMNI, si Harry Roque, si Banat Bay. Tapos ito naman ngayon yung si Batman and Robin. Noong 2016 hanggang 2022 si Bongo at saka si Duterte dinimanda niya ng plunder. Pakinggan nga natin itong balitang ito. Naharap sa reklamong pandarambong at katiwalian sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Nagugat yan sa mga maanumali umunong infrastructure projects ni Duterte sa mga kumpanya ng pamilya ni Go. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Nagsampa na ng reklamong plunder at graft and corruption si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Kaninang umaga, nagtungo si Trillanes sa Department of Justice para ihain ang reklamo. Kaugnayan ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng mga kontrata para sa Davao Projects na iginawad sa ama at kapatid ni Senator Go noong alkalde si Duterte hanggang sa maging Pangulo. Giit ni Trillanes, pasok ang lahat ng elemento ng plunder dito dahil si Duterte ang naglaan ng pondo para sa mga proyekto na iginawad sa pamilya ni Go. The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo, ill-gotten wealth, kasi ito ginamit nila yung kanilang. Wow, so kapag ill-gotten wealth daw, yaman na kinabang yung pamilya mo, putay na, sampahan mo muna ng kaso si Bongbong. Sampahan mo muna ng kaso yung buong angkan ng mga Marcos pati sa mga apu-apuhan. Dahil yung di umano ill-gotten wealth din nila nung panahon ng tatay nila, ipinakinabangan nilang lahat. Oy, Black Mamba, you're here again. You're alive. How are you, Black Mamba? You are my friend. Ay, hindi, Black Mamba, totoo naman eh. Totoo naman eh, may palakasan sa'yo. So yun ang sinasabi niya, ill-gotten wealth. Okay, ulitin natin. Defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo, ill-gotten wealth, kasi ito ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at makorner yung mga proyekto. 184 government contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo. Sa mga dokumento raw, Ayun, so sinasabi nila
na inaward daw yung mga projects sa pamilya ni Bongo. Ang tanong, anong mga projects yan? Tapos na ba yung projects na yan? Kasi baka mamaya lahat ng, kasi tinan nyo kung ako mag-a-award ako ng project sa pamilya ni Bongo, uunahin ko Mindanao. Oh, Mindanao, may project tayo. Oh, ilagay mo lahat sa pamilya mo. Kung may ganun sana, o kahit na projects na lang sana na para sa Mindanao, di sana sobrang unlad na ng Mindanao. Ang maunlad sa Mindanao, ano lang Davao City lang An extrapolation of the COA official records revealed that from March 2007 to May 2018, CLTG Builders was awarded 125 public works projects by the government worth around 4.89 billion. So ibig sabihin, mayor pa lang si PRRD hanggang sa nung presidente siya nung 2018, 125 public works project ang inassign sa pamilya ni Bongo. Teka, Trillanes, alam mo ba yung isang kongresista natin? Yung isang kongresista natin na dating taga-PDP, si anong pangalan nun, yung taga Pampanga? Alam mo ba na napakarami din mga projects na inaward ng DPWH sa construction firm ng pamilya niya? Di ba? Sino yon? Sino na yung congressman na yon? O yung mga matatalinong mga followers natin, kayo naman, hindi naman kayo sumasagot, hindi na nga kayo nagpapakulay. Hindi pa kayo sumasagot, ano ba kayo? Kamustahan kayo ng kamustahan dyan Wag na kayo magkamustahan. Mag-text na lang kayo kung gusto nyo magkamustahan. O bilis mga co-host. Ayan, si Dong Gonzales. Kamustahan kayo ng kamustahan dyan. Ginawa nyo pagtagpuan yung chatbox natin. Kung magkakamustahan pala kayo, siguro naman friends kayo sa Facebook. Doon na lang kayo magkamusta. Hoy, kamusta ka? Kamusta ka? Pautang, ganun. Dito pa kayo nagkamustahan sa chatbox. Di na nga kayo, ang dilim-dilim na nga dyan. Buisit na mga to. Wala na kayong mga silbi sa bayan Hi, ganito, hi, ganyan. Kamusta ka po tayo na yan? Tinatanong kayo kung sino yun Ambag-ambag naman. Ayan, sabi ni Rose Danke. Si Dong Gonzales. Ito si Anharot kasi. May GC na nga kayo nila Anharot. Dito pa kayo nagkakamustahan. Mga walang hiya kayo. Boss Dada, kamusta? Puta, ito okay lang. Buti na lang si Abril Amore. Ayan, pinaliwanag kahit bahagya yung ating chatbox. Ito naman si Black Mamba. Akala mo politiko naman ito si Black Mamba. Pagpasok niya, lahat kinamusta niya. Kamusta sa'yo, kamusta sa'yo, kamusta... Inang yan. Si Anarot. Si Anarot na naman, sabi niya, ba't ako? Naging paniki. Walang hiya naman kasi ito si Black Mamba. Nakita mo, pagpasok niya, Anharot, pagpasok niya, pucha, famous siya. Hi, Black Mamba, lahat ng bumati siya, kanya hinay niya. Ano, basa ko ng basa, puro hi na nagkawayan na kayo dyan. Nagtatapik na tayo, di kayo nakikinig. Mga walang hiya kayo. Oy, si Dong Gonzales. Oy, Trillanes. Hinayupak ka. Oy, Boss Novic Q. Kapag ikaw nangamusta, Boss Novic Q, pucha, sasagutin ko yan kahit isang oras. Boss Novic Q, mabuti po. Boss Novic Q, mabuhay ka, ha? Oh, God bless you. Sana ay mas lalo ka pang pumogi. Grabe si Boss Novic Q. Alam mo ba, na-meet ko na yan si Mamaya na to si Trillanes. Putangin na to si Trillanes. Walang silbi to
Oh, Lisel Mabi, maraming salamat sa iyo. Kailangan daw magkamustahan, boss. Para pag nag-field trip ka sa walang hiya kayo. Okay lang magkamustahan kayo ganyan. Kung kumukulay-kulay yan, okay lang. Kahit isang buong magdamag tayo magkamustahan. Sabi ni Michelle Mangarin, batian portion. Lagpas isang oras na, batian portion pa rin tayo. Walang hiya naman. Ito pa, Black Mamba, ikaw talaga ha. Ginugulo mo yung live ko ha. Alam mo, Black Mamba, ikaw, alam ko na yung style mo ha. Sinisira mo yung live stream namin ha. Palibasa, may favoritism sa'yo ha. Porket paborito mo si, Elizabeth Gash, salamat. Elizabeth Gash, batiin mo ng batiin. Pero nakita ko na to si Boss Noe Q. Alam mo na nakita ko si Boss Noe Q, para siyang si Boss Toyo. Si Boss Noe Q parang may-ari ng pawn shop. Mga bossing, pag nakita niyo si Boss Noe Q, ay grabe, nung na-meet ko siya sa airport, akala ko yung buong pawn shop dala-dala niya. Nag-overweight medyo maganda pangangatawan ni Boss Noe Q medyo slim siya talagang matipuno siya. Pero hirap na hirap siya maglakad, para siyang iika-ikang ganun. Paano ang kakapal ng ginto? Siguro si Boss Noe nung nagbigay si Bongbong ng ginto, ikaw ang nauna. Parang lahat ng ginto sa Pilipinas nasa iyo ah. Pero grabe. Grabe yan si Boss Noe Q, maniwala kayo talaga naman. Maniwala kayo talaga naman. Si Boss Noe Q talagang matipuno tsaka malupit. Ang dami niyang ginto. Hindi ko alam kung na-audit niya yun. Esmeralda Basay, salamat sa iyo ha. Black Mamba, ang lalaki ng ginto niya. Black Mamba, maniwala ka, ang lalaki, ang kakapal. Tapos yung mga kamay niya, punong-puno ng mga piyaw. Sabi ko, kaya pala ang swerte nito. Ni Boss Noe, ang swerte nito. Kaya ang dami-daming pera ng mag-asawang to dahil lahat ng pampaswerte ng mga Chinese, kinuha nila. Walang iya. Naduduling na ako sa antok. Panay pa rin ang tawa. Hindi ako nagpapatawa. Nag-ano na nga tayo dito. Nagtatapik na tayo rito. Mga walang hiya kayo. Batian pa kayo ng batian. Batian kayo ng batian. Ha? Alam nyo ba? Aampunin ako niyan. Boss Noe Q, aampunin mo ako ha. Kailangan pagpunta ko dun, ako ang bodyguard mo habang habang inuutusan mo yung mga trabahante mo, minamasahe kita ha. Butsa kayo, nagtatapik ako, bakit ba kasi ganito ginagawa nyo dito sa live stream natin? Ginagawa nyo sinuot Boss Dada kasi baka mawala sa loob ng airport. Boss Noe Q, maniwala ka. Alam mo ba, Boss Noe Q, meron akong kabubuang ginawa. Baka hindi mo na nalalaman. May kalokohan akong kung ganyan, pagpasok kong ganyan, papunta kaming Hong Kong, Boss Noe. Nakita sa X-ray yung yung bag ko, pagpasok sa X-ray na ganun. Pagbasok sa X-ray na ganun, huminto. Tapos sabi sa akin, sir, huwag kang aalis, diyan ka lang po. Nung gumanon na yung diyan ka lang, huwag kang aalis. Tapos biglang nag-alarm na, tot, ganun na. Ang dami ng pulis. Sko, ano kayo nangyari? Ano ba meron dito sa bag ko? Hinayupak na yan. Naaalala ko, Boss Noe, yung palang bulsa ng bag ko sa gilid, merong isang magazine. Isang magazine. Nako, Diyos ko po. Sabi ko, putangin na, patay tayo nito. Dito na ako magpapasko siguro sa airport. Total, lagi naman ako nasa airport. So, nadali. 17 yun eh. Huwag ka muntik-muntikan na ako doon. Kwento ko sa iyo, Boss Noe, pag nagkita tayo. Pero matindi. Tama lang naman, isuot mo yan. Ginto yan eh. Yung mga brief nga na gamit, ninanakaw dyan sa airport natin, yan pa kayang mga mamahalin mong mga alahas. Diyos ko po. Anyway, so yun, Boss Noe, gabi na.
Oh, gising pa si Boss Noe. Bakit pinupuyat niya yan, Ma'am Sheila? Paano tayo lilibre niyan? Baka hindi magising yan. Kumusta, Miss Yo TV? Ito pa, nangungumusta pa. Ba't mangungutang ka? Ba't nangungumusta ka? Balikan na natin to, Trillanes, pwede, ha? Butya, nawala na ako eh. Dahil sa batian kayo ng batian. Si Dong Gonzales, walang hiya ka, Trillanes. Si Dong Gonzales, yung congressman na di umano, may kaso din yon sa COA na meron siyang sariling construction firm. Tapos yung mga projects ng DPWH, ina-award ng DPWH sa mga construction firm niya, lahat ng build nila. O bakit yun hindi mo masita? Bakit si Duterte at si Bongo sinisita mo, Marisa Dicena? Magandang hapon, Banateros from Italy. O yung mga taga-Italy dyan, ha? O magpunta kayo dito sa Maisog, Italy. O yung mga taga-Italy dito yan sa may Parco Lombro, yung tabi ng 7-Eleven. May burger machine at saka may minute burger na magkatapat. Nag-aaway yung tindero at saka tindera ron. O kapag nakita nyo yun, dyan yung Parco Lombro, o pumunta kayo dyan, ha? Yung mga taga-Italia. Reggie RTS, thank you. Mabuhay ka, Reggie RTS. O yung mga taga Milan, o pumunta kayo dito, ha, kahit hindi kayo taga Milan. Kahit taga saan kayong parte ng Italy, kahit kayo taga Vancouver, Italy, kayo taga Toronto, Italy, pumunta kayo dito, ha, ipakita nyo kung gaano kayo karami. Baka naman dadalawa lang yung nagpunta dyan. Mag-inuman na lang yan. Punta kayo dyan, ha. O, Marisa Dicena, baka naman hindi ka pa makapunta rito. O, dyan na yan. Hanap kayo na magkakaroon ng maisog sa amin. Kaya na magkakaroon sa amin. Andi dito na eh. Canada ba yun? Black Mamba? Yung Vancouver tsaka Toronto? Ano yun? Nilipat nila? Nilipat nila. Nasa Canada na pala ngayon yan, Black Mamba. Kahapon nasa Italy pa yan eh. Pero kung nasa Canada na, lumipat na, mahirapan na sila makapunta dyan. Basta yung makakapunta, pumunta dyan, ha? Vancouver, North America. Talaga ba? Nilipat na rin nila sa North America yung Vancouver? Ano ba naman yan? Kahapon lang, nasa Italy pa yan, ah. Walang hiya, ngayon nasa Amerika na pala yan. Ang bilis, nailipat nila kaagad, ha? So Italy, it's your time to shine. Sige, diretso na natin tong sinasabi ni Trillanes na to. Mula Commission on Audit o COA, nakakuha ng 125 infrastructure projects na nagkakahalaga ng halos 5 bilyong piso ang CLTG Builders mula 2007 hanggang 2018. Yan daw ang kumpanya ng Amanigo na hango mismo sa initial letters ng buong pangalan ng senador. Noong 2017, kung kailan Pangulo na si Duterte, 27 projects daw ang ibinigay sa CLTG Builders na nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Mayroon ding nakuhang bilyong-bilyong pisong halaga ng proyekto ang kumpanyang pagmamay-ari ng kapatid ni Go. Pinuna rin ni Trillanes ang pakikipag-partner ng mga kumpanya ng pamilya Go sa mga malalaking kumpanya dahil limitado lang ang kanilang financial at operational capacity para sa mga malalaking proyektong ito. Ang masaklap pa raw, delayed ang infrastructure projects na ito sa Davao. Hindi pa raw nakikita ni Senator Bongo ang reklamo, pero itinanggi niya ang mga alegasyon na noon pa raw ay binabato sa kanila ni Duterte. Dagdag pa ng senador, hindi siya nakikinabang sa negosyo ng pamilya niya at hindi sila nakikinabang sa pagiging opisyal niya sa gobyerno. Alam nyo, ito ha. Sabi ko nga sa inyo, you can tawag dyan. Kalimutan ko na tuloy. Hindi, lahat ng pwedeng bintang, ibintang mo na dyan kay Bongo at saka dyan kay PRD. Bintang mo na dyan na babaero sila parehas. Ibintang mo na na maraming chicks yung mga yan. Ibintang mo na na ng Google Pay mga yan kung ano-ano, pero never mo silang pagbibintangan na magnanakaw. Never mo silang pagbintangan na magnanakaw kasi paano natin masasabi na hindi magnanakaw mga to? Tinan mo Davao. Pag
hindi pa kayo nakakarating ng Davao, wag nyo munang i-judge itong mga Duterte, lalong-lalo na to si PRD at saka ito si Bongo, wag. Kasi kung hindi pa kayo nakakarating sa Davao, pucha, wag muna. Tingnan nyo yung mga probinsya nyo. Yung Tacloban. Tingnan nyo yung Tacloban. Nakita nyo yung Tacloban, ang pangit-pangit. Tingnan nyo yung Tacloban. Yan yung mga lugar na talagang kurakong. Kuratong baliling talaga. Yung mga mayor, congressman, mga konsihal dyan. Paano mo nasabi? Tagal na nila sa posisyon. Tingnan mo, hindi man gumanda probinsya nila. Yung kalsada nila, lubak-lubak para kang dumaan sa buwan. Tingnan mo, pumunta ka ng Davao. Paglapag mo pa lang ng airport, pucha yan. Talagang mamamangha ka na, ang linis, ang ayos, walang mayabang. Paglabas mo ng airport, lahat ng taxi, pucha, kung magkano sukli mo, isusukli sa'yo. Walang kontratahan. O pagdating mo naman sa downtown, pucha yan, walang dumi. Ang linis-linis ng kalsada. Magpakalasing ka na bago mag alas 10. Alas 9, umorder ka na ng mga 1,000 beer. Dahil pag sinabing sarado na yung hindi, pwede nyo pang uminom-inom. Pero hindi na kayo maka-order dahil liquor ban na kahit 7-Eleven. Yung mga alak nila kusang nagsasara yan. Pag dyan sobrang hitats yung mga yung mga wire yan. Telepono, yung mga kuryente, nasa ilalim na, may mga part na ng Davao na wala ng mga kable ng kuryente, pwede ka na pwede ka na magsaranggola, hindi nasasabit yun dahil nasa ilalim na ng lupa, katulad na sa Amerika yung mga wires nila. Pumunta kayo sa Davao para malaman nyo yung palengke nila, Diyos ko po. Ang linis-linis ng palengke nila dito sa Pilipinas, pucha, sa Maynila. Yung palengke dito, ang baho, ang lagkit. Sa kanila, merong speed limit, 40. Sabi ko nga sa'yo, yung mga, sa kanila, yung mga karo sa kanila, baliktad. Yung mga karo ang mabibilis magpatakbo. Yung mga sasakyan, lang, chill lang, 40, takbo man takin mo 40. Primera lang. Sabi nga sa inyo, dyan sa Davao, tinatanggal yata yung tercera tsaka kwarta nung mga manual dyan. Ang bagal ng takbo ng sasakyan dyan, 40. Tapos walang nag-overspeeding, walang busina ng busina, walang road rage. Sabi ko nga sa'yo, lahat ng sasakyan dyan parang karo Akala mo makikipaglibing lahat Ang babagal ng sasakyan, kahit nakapirari ka dyan, mag-overheat. Kaya hindi uso dyan yung mga mamahalin ng mga sasakyan dahil sigurado ko, sayang lang ang pagbili mo, 40 lang naman itatakbo. So ibig sabihin, Davao, sobrang ganda. 911 nila, walang bayad. Pag tumawag ka, orasan mo, nandiyan dyan talaga. Yung unang tumulong sa Yolanda Noong Yolanda, di ba, unang tumulong yung 911 nila. Ganun yun. Ganun yun. Talagang, ano sabi naman nila Binaflor? DDS tayo, wag tayong palaaway. Tanga. DDS tayo, wag tayong palaaway. Kung di tayo ng away, ba't nag-vlog pa tayo? Sabi ni Nila Binaflor, dapat na wag tayong mang-away, banateros. Kaya nga tayo banateros Binabanatan natin di sana naging lover boys na lang tayo kung ayaw nyo mang-away tayo. Si Nila Binaflor Anong gusto mo? Wag natin awayin si Trillanes. DDS nga tayo, hindi natin naawayin. Ano to, Nila Binaflor? Nagkamali ka na napasukan, hindi ito ang oras ng himala. Tapos na ba yung live ng Oras ng Himala? Naka-live po ngayon yung Ang Dating Daan. Pumunta kayo doon, walang nag-aaway doon. DDS tayo, wag tayong magpagulpi, ganyan. Dapat ganyan, hindi DDS tayo, wag tayong palaaway. Tayo na yan. Wag tayong palaaway, pabayaan na natin yung gobyerno na yan maging magnanakaw.
Wag daw mang-away ng kapwa DDS. Si Black Mambo, meron ka talagang ano ha. Meron ka talagang favoritism ha. Boo! Boo ka talaga, boo. Sobrang bait naman. Baka kunin kayo ni Lord. Sige, diretso. Hindi, ganun talaga. Ang ganda ng Davao. Tingnan ninyo ang Quezon City, ang Manila, gulo-gulo. Tingnan nyo ang ibang mga syudad, ang gulo-gulo. Sabi ko sa inyo, lahat ng pwede nyong ibintang sa mga Duterte at dito kay Bongo, ibintang nyo na, wag lang yung pagnanakaw. Kasi kung magnanakaw mga yan, sana magulo ang Davao. Tingnan nyo naman ang Davao, di ba? Ang Davao ay one of the safest city in Southeast Asia and the safest city in the Philippines. Di ba? Sige. Sabi niyo ang baho pa, amoy panghi. Lorna, baka naman iba inaamoy mo. Sino naman mapanghi inaamoy mo, Lorna? Sabi mo kasi maghugas-hugas. Sa pedestrian daw, humihinto mga sasakyan. Ilang minuto kahit walang tumatawid. Talaga ba? Walang tumatawid, huminto ka sa pedestrian, may tama na utak mo nun. Diretso. Oy, Tito Roy! Tito Roy, how are you? Mabuhay ka, God bless you. Kamusta ka na? Na-miss kita, ang tagal mo nawala. Ikaw, nagbigay ka lang ng $400 sa akin. Hindi mo na ako kinakausap, ha? Grabe si Tito Roy. Lasing siya, nagpakulay siya ng $400. Si Tito Roy, mag-inom ka nga ulit. Sige, diretso. 2018 pa raw ang mga akusasyon na ito na binuhay lang daw dahil malapit ng mag-eleksyon. Ay, grabe, ano na naman yan? Shout out sa mga walang credibility. Ay, grabe, mga walang credibility dyan. Mamatay na kayo. Sige, diretso. Alam din daw ng publiko na attack dog si Trillanes. Git naman ang buntot na lang kulang dyan Tsaka tali sa liig. Putay na snappy Kita mo naman yung buhok niyan, walang nakatikwas. Sabi ko nga sa inyo, ito mas importante pa sa kanya kung anong itsura niya sa labas kaysa sa laman ng kokote niya. Si Trillanes binuhay ng Panginoon talaga to para maging sakit ng ulo ng mga Duterte. Ang dami na nitong mga patutsada sa mga Duterte. Nagsimula nung 2016, si PRD daw may pera sa bangko malaki. Mali daw yung nakadeclare sa salin niya. Tapos daw yung pinapaano pa sa AMLAC. Gusto niya pang i-activate yung AMLAC. Tapos pa, ang dami. Si Pulong daw, member ng Triad. Si Duterte daw, ganito, ganyan. Si Bato, ganito, ganyan. Si Bongo, ganito, lahat. Ang hilig niyang gumawa ng istorya, gumawa ng chismis. Sinabi niya, ICC papasok na sa June, July na, wala pa. Ang hilig nitong maglabas ng mga salita na magagalit yung mga supporters ng mga Duterte dahil sa kanya. Tapos pag nagalit sa kanya, putay didimanda niya. Ang ilang yan, anong klaseng tao to? Tapos tatakbo ka bilang mayor, tatakbo ka bilang senador, hindi ka pwedeng batikusin. Kung ayaw mo mabatikos, puta magtago ka sa bahay mo. Magkulong ka dun, wag kang lumabas para hindi ka mapansin ng tao, hindi ka hahanapin, maniwala ka. Apakaiyakin mo. Tanda-tanda mo na, iyakin ka pa. dating senador, hindi niya ito ginawa para mag-ingay dahil mag-e-eleksyon. Wow, hindi niya ginawa para mag-ingay dahil mag-e-eleksyon. Puta, ba't ngayon mo lang sinampayan? Ang haba-haba nung panahon, 2 taon, ngayon mo lang sinampayan. Sakto, 2025, mag-e-eleksyon. Lokoy mo lelang mo. Panoorin natin yung panoorin natin yung mismong video interview niya. Eto, panoorin natin. Ayan, natin kasi 4 minutes to eh. Tingnan niyo to. Ayan, i-play natin.
ng plunder case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Boss, ito po ay maliwanag na plunder at elemento ng plunder charge ay nandito sa kaso nito. Sir, pwedeng malaman magkano po yung nabulsa? May actual amount po ba tayo na naibulsa mismo? O, isa pang tanga na reporter. Puta, magkano po yung naibulsa? Tapos na? Napatunayan na ba? Putangin ng reporter to, wala rin pinagkatandaan. Magkano po yung naibulsa nila Duterte? Bobo rin eh. Tangina, basta TV5 talaga tanga. O sana ang tanong, magkano po yung di umano ay nakurakot dito sa inyong dinimanda? Dapat ganun din. Magkano po yung naibulsa ni Duterte? Tingnan nyo yung tanong ng mga putangin ng media. Kaya sabi ko sa inyo, itong mga media na to, kaya wala na nanonood sa inyo eh. Tangina, puros kayo mga abnormal na eh. Pwedeng malaman magkano po yung nabulsa? May actual amount po ba tayo na naibulsa mismo? Yan ha, tandaan niyo yung mukha na yan ha. Yan o, yung lalaki na yan. Ang inan to. Magkano yung naibulsa? Bakit? Guilty na ba? Sinampa pa lang yung kaso, guilty na. Gago din eh. No, loko-loko rin tong reporter na to eh. Ay nandito sa kaso nito. Sir, pwedeng malaman magkano po yung nabulsa? May actual amount po ba tayo na naibulsa mismo? Naibulsa mismo nila presidente at senator. Gago magtanong ano. Lahat po yun ay inaward sa pamilya. You know, the way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth, ano? Kasi ito, ginamit nila yung kanilang... Ito kasi yung plunder na sinasabi niya is yung conflict of interest. Na kung halimbawa ako, inaward ko sa kumpanya yung project na inaward ko dito, di ibig sabihin conflict of interest na yan. Katulad nung kay yung kay, sino ba to? Oy, Tito Roy Banares, grabe yan. Oh no. Ano yan? Mali. Na magnanakaw na si Duterte ulul. Ay, grabe. Kala nyo last na pakulay na yung $400 ni Roy Banares ha? Di niya binawi yun, mga loko-loko. Ayan kala ninyo, ano akala nyo kay Tito Roy? Small time? Tito Roy Banares yan. Walang Jew na yan. Nagalit na si Tito Roy. Tinawag ng ulul. Hindi ulul yan. Asong ulul. Hindi, ganun kasi yun. Di ba nga, inaward ko conflict of interest yun. Pero ang tanong, kung halimbawa, let's just, for the sake of conversation, halimbawa, totoo yung sinasabi niya ni Trillanes. Yun bang mga projects na yun nagawa? Hindi nagawa? Naudlot na ba talaga? Ano ba talaga, di ba? Kasi parang sinasabi din natin yan sa sa Dynasty. Maraming may ayaw ng Dynasty dahil kapag katarantado yung mga pamilya na nag-rule sa for example sa isang community, o kung halimbawa yung namumuno doon sila lang, tapos puro na sila magnanakaw, hindi na natanggal sa kanila yung power. Pangit na dynasty yun. Pero may dynasty naman katulad ng mga Duterte na maayos, tinan mo Davao, magmula mo sa tatay, sa anak, dahil magkapatid. Di ba nakita mo na maganda yung Davao? So yun yung good dynasty. So dito sa issue na to, yung sa issue din ni Inday Sara, na yung pera ng departamento nyo, nung vice president siya, ay ginastos daw niya ng 11 days, yung 125 million. So ang tanong, mali ba na nagastos mo yung pera? Ano mas mali? Yung ginastos mo na mabilis yung pera, napunta siya sa mga dapat puntahan, o ibunulsa mo, ninakaw mo? O eto, let's say for example, inaward sa kamag-anak, pinsan, kapatid.
ni Bongo, natapos yung project. Ang ganda ng project. Nag-deliver naman. O so, anong problema dun? Although mali yun because of the conflict of interest, ganito kasi, gumawa kayo kasi ng batas. Gumawa kayo ng batas na ang isang congressman, na ang isang senador, ang isang mayor ay hindi na dapat affiliated sa kahit na saan kanino mang businesses. Ganun yun. Okay, sa magbibintang kayo na magbibintang, masyado kayong mga chismoso, o porket yung buntot ng lechon napunta dun sa kapatid, sinasabi nyo na palakasan. But just as what Senator Bongo said, itong ano daw na to, kaso na ito, dati naman na daw pinupukol sa kanila nung nasa panunungkulan pa sila. O nagtataka nga daw siya bakit ngayon lang isinampa. Pero sabi naman niya, okay lang din yan, mabuti na rin pag nakita ko yung actual na complaint. At least alam na natin, at least dito pa lang mapuputol na to kapag napatunayan natin dito na wala talagang kabulastugan. O di panibagong ano na naman, panibagong talo na naman para kay Tililing yan. O sige, pasok. Posisyon, authority at influence para mabigay at ma-corner yung mga proyekto. 184 government contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo, ng total na ay 6.6 billion pesos. So sorry, hindi ba kailangan i-prove na yung threshold na 15 million ay yun ang dapat na naibig sa... Sobra-sobra ito, no? Ito ay plunder many times over. Kasi ang threshold ng plunder, according sa Ombudsman, is 50 million. At kung 75 million, according naman dun sa website ng Supreme Court, lahat ito ay, kumbaga, pasok na pasok many times over. Hindi kailangan, sir, na patunayan na 50 million at least na ibigsa. Yung 6.6. Bawat cheque na na-receive. Tanga talaga tong reporter. Tangina, hindi ka nakikinig. Ang punto nga dito, hindi naman ibinulsa. Walang ibinulsa, walang sinasabi si Trillanes na ibinulsa, tanga. Putang ina to, mas tanga pa to kay Trillanes. Sino ba tong putang inang reporter na to? Nag-aral kayo, tas wala kayong mga alam. Buti pa kami, hindi kami nag-aral ng journalism, naiintindihan namin yung mga bagay-bagay. Tanga-tangahan na naman kayo. Ang sinasabi ni Trillanes dito, conflict of interest, yung mga projects inaward sa kapamilya. Wala sinabi si Trillanes na ninakaw. Ang sinabi niya, inano daw. Oo. Ang sinabi niya, inano daw yan. Kumbaga inaward sa tatay, sa kumpanya nila. So nandoon yung corruption, walang sinabi, wala pa dito yung kung magkano yung nanakaw na bulsa. Ina nyo kasi hilig nyo magpropaganda eh. Oh, ito, sige, ito. Sabi ni Sosimo, ang hina nitong vlogger na to. Anong gumawa ng batas? May batas ng illegal ang ginagawa ng Duterte under Procurement Law, Section 17. Ano bang pinagsasabi mo? Sinasabi ko ito, hindi ka rin nakikinig eh. Ang bobo mo naman, Sosimo eh. Sosimo, ang sinasabi ko, gumawa kayo ng batas na kapag ikaw ay nasa kapangyarihan na, wag kayong konektado sa mga kumpanya. Kailangan umalis na kayo sa mga kumpanya nyo. O katulad niyan si Tambaloslos. O, di ba mayroon siyang may-ari siya ng isang media company na bumili ng radyo ng ABS-CBN, yung mga ganun, bobo. Sasasabi mo. Ha? Ang hina mo namang nanonood. Anak ng tinapay, meron pang procurement under the Procurement Law Section 17. Paliwanag mo yan. Tangina, baka narinig mo lang kay Trillanes yan, tali-talinuhan ka na. Ha?
Walang problema sa batas. Sosimo, walang problema sa batas. Alam mo kung ano ang problema? Ang problema, yung batas may butas, kaya nga they're working around it. Ayusin ninyo yung mga batas na ginagawa ninyo, hindi yung ginagawa nyo yung batas para kayo rin mismo magpaikot-ikot. Ang hina mo naman! Ang hina mo naman, Sosimo! Kung malakas ka pala, di mag-vlog ka, baka manood yung nanay mo. Okay, yun ang sinasabi natin, gumawa kayo ng batas na kailangan ikaw mismo ay wala ka ng koneksyon sa mga kumpanya. At gumawa kayo ng batas na sa procurement law, kailangan pag nag-bid, walang kapamilya na incorporator doon sa mga kumpanya, bobo. Tanga-tanga nyo. Tanga-tanga nyo. Kamukha mo na si Trillanes. Sige, diretso. Nila, yun. Diretso saan pa diretso yun? Diretso sa kanila yun, sa pamilya yun. Because brother and father yung contractor. Yes, kasi pagka-beneficiary ka at pamilya mo, first degree ito ng consanguinity, no? So, maliwanag po yan. Wala nang lusot dito. Mag-file po kayo dito sa DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction, tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga... Ulol! Kaya mo sa DOJ yan sinampa kasi galit ang DOJ sa mga Duterte sa ngayon. Di ba? Ang DOJ critical sa mga Duterte. Siyempre, DOJ. Sino ba ang ano ng DOJ? Sino ba ang nag-appoint sa hepe ng DOJ? Di ba, Presidente Marcos? So dahil takot na kayo, dahil takot na kayo sa mga Duterte dahil nagsabi na si Inday, tatakbo yung 3 Duterte, re-election ni si Bongo, si Bato de la Rosa. So pag nagsama yun, 5 na kagad yun sila. Imagine mo, kaya doon kayo takot na takot. Kaya ngayon, nagpapanik kayo, kailangan makagawa kayo ng issue, masiraan nyo kagad. Para masira ang tiwala ng taong bayan sa kanila. But then again, Trillanes, siguro kung hindi ikaw ang nagsasabi niyan, baka paniwalaan namin. Siguro yung asong galisin, pag nakapagsalita at nagsabi dyan sa media, baka paniwalaan namin. Pero kung ikaw, putya, Trillanes, tandaan mo, wala nang naniniwala sa'yo. Yan na lang, reporter na yan ang naniniwala sa'yo dahil parehas kayong, ewan ko, parang inuna pa magsuklay kaysa mag-isip. Wala nang naniniwala sa'yo, Tililing. Wala na, as in, maniwala ka, kahit punuin mo ng kaso yung korte, wala nang maniniwala sa'yo. Alam nila na may maitim kang balak. Alam nila na pinupolitika mo lang ang mga Duterte kasi nga, since 2016, yan na lang naman ang ginagawa mo, hayupin at babuyin sila. Sa 10 sinabi mo, sabi ni Jason, 11 mali. Alam mo siguro, Trillanes, mabuti pa, tanggapin mo na yung katotohanan. Mag-focus ka na lang dyan sa karir mo, sa Caloocan. May nakausap na naman akong taga Caloocan kanina, tawan-tawa daw sa'yo. Pinagtatawanan ka daw dun sa barangay nila. Maniwala ka, Caloocan na lang, hindi mo pa kayang ipanalo, ha? Putya, baka naman magsenador ka pa. Mag-focus ka na lang, sir, sa Caloocan. Mabuti pa, kasuhan mo sila malapitan dahil makakalaban mo mga yan sa eleksyon. At baka hindi mo talunin yan. Kaya kung ako sa'yo, yun ang asikasuhin mo. Kasi pag hindi ka pananalo, tanong mo tumakbo ka ng senador, natalo ka. Pag hindi ka pananalo sa mayor, sir, magpahinga ka na. Sabi 2018 pa yung kaso na yan, recycle na yan, paulit-ulit. Yun nga, ganun lang naman kasi kailangan nga nito ni Trillanes na maging maingay siya. Lahat ididemanda niya. Makikita nyo, marami pang ididemanda yan, madami pang irereklamo yung i-expose yan kasi nga kailangan niya mag-ingay, mag-i-eleksyon na.
Pucha, kailangan niya talagang magtrabaho double time dahil lahat ng tao ayaw sa kanya. Kailangan niyang mawin yung mga dilawan, yung mga pulahan, kailangan maniwala sa kanya. Lahat ng galit kay Banatbay, kay Roque, sa mga Duterte, gusto niya na makuha niya yung simpatsya na yun. Kaya nga, they're giving them or they're doing them a favor. The problem is, even the Congress are saying na pambansang marites daw ito. Pambansang marites ang tawag nila dito kay Trillanes. My goodness gracious. Kaya yari tayo dyan. Talaga naman, Diyos mio, hindi ko maintindihan kung saan kumukuha ng tigas ng mukha talaga itong mamang ito. Dokumento na ipinahal namin sa DPWH, DTI at sa COA, no? Tapos marami pa silang pwedeng makuha dito. Nagbabayad ba ng taxes itong mga kumpanya nila Bongo, nung tatay niya at ang kapatid niya. Tapos pati yung mga nag-joint venture, mga nagpagamit na mga AAA companies, liable din sila dito, pwede rin sila maisama doon sa plunder. So mas malawak na investigation ito. Senator, wala po pinalaman na bumaba lang EBS. Well, ngayon lang ako nag-file nito. And tama siya kasi 2007 pa nila ito ginagawa, no? 2007 hanggang 2018. Itong accumulated na nakuha namin na dokumento. At nung panahon na presidente si Duterte, nag-increase sila ng pondo sa Davao City at 4.5 billion doon ay napunta nga doon sa tatay at kapatid ni Bongo. So plunder po ito, no? Yung iba gumagamit pa sila ng mga dami pero ito lanta. Nga sabi ko, okay lang yan. Maganda yung ginagawa mo, Trillanes, kung talagang ina-advocate mo na lahat ng korupsyon sa Pilipinas ay iyong tinututulan, any form of corruption. Siguro maganda, isang magandang tutukan mo yung 90 billion. Takin mo, 4 billion lang yan. Maliit lang pala yan. Takin mo yung sa PhilHealth, 90 billion. Yung na divert from their budget to a more noble cause. More noble cause napunta. Dapat yung Trillanes ang tinitingnan mo. O may pag-usap ka kay Harry Roque, total kaibigan mo naman yun. Tapos kunin mo yung mga dokumento ni Harry Roque, yun ang pag-aralan mo. Pucha, pag Duterte, pag korupsyon di umano ng mga Duterte, tinututukan mo. Pag korupsyon ng mga Aquino, korupsyon ng mga Marcos, hindi mo tinututukan, Duterte lang. Tapos sabihin mo na, hindi naman ako namumulitika. Hindi naman ito politika, hindi naman ito porket mag-e-election na. Lokohin mo, lelang mo. Taran, ginamit yung mismo mga kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. So hindi naman sa paggagamot ng contract. LGU ba o si mismong president ang naggawad ng contract? Ang presidente ang nag-allocate ng additional funds sa Davao region at sila ang pumorner doon sa ground. So yun ang very definition ng plunder. Pagka ginamit mo yung authority, position at influence mo. Ayun so wala siya ditong sinabi na kahit isa, wala siyang nabanggit dyan na ninakaw nila yung pera, wala. Ang demanda lang niya is yung mga projects inaward di umano sa mga Duterte. Wala siyang sinasabi na inaward tapos ibinulsa nila. Walang ganon. Kasi para nga sa akin, it can be... yun nga si DOH Secretary... Sino yun? Yung DOH ni Duque. Si DOH Secretary Duque. DOH Secretary siya. Nung mga panahon nung DOH Secretary siya ni Noynoy Aquino, siya din ang merong pinakamalaking freezer kung saan nakaimbak yung mga dengbak siya, yung mga injection.
O yung mga vials. Kumbaga, kinokontrata ng gobyerno natin yung mga freezers na yan, yung mga storage facilities na yan ng mga air condition dahil nga yung mga gamot, bawal yung mga gamot sa mainit. So, syempre, DOH ang maghahanap ng mga facilities na yan. Maraming facilities yan sa Pilipinas. Meron ng Unilab, meron ng kung sino-sino pang mga pharmaceutical companies dyan. Pero, yung si Duque, meron siyang ganyang negosyo, facility sa Pangasinan. At yun yung kinumission ng DOH mismo, which is siya, yung DOH secretary na kumbaga binabayaran ng DOH yung facility na yan para dun sa mga bakuna, which is conflict of interest. Conflict of interest dun kasi nga ikaw ang DOH secretary tapos ikaw ang pumili kung sino ang kumpanya na babayaran mo para sa mga services na ganito, na ganyan. The next performance will start momentarily.